Wala pang 2 taon mula nang sumakabilang buhay ang Thai actress na si Nida Pacharavirapon, na mas kilala bilang Tang Monita. Ang pagyaon niya ay hindi lang ikinalungkot ng di mabilang ng mga tagahanga at ang industriya, kundi labis ring ikinabigla ng buong bansa at naging palaisipan sa marami ang pagsisiyasat tungkol sa nangyari sa kanya dahil nabahira nito ng kasinungaling at kasakiman. Kumusta ngayon ay titingnan natin ang misteryosong nangyari kay Tang Monita. Si Tang Monida ay ipinanganak noong September 13, 1984 sa Bangkok. Pagkalipas ng ilang taon noong 1987, naghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Sufon at Panida. Humingi umano ng pera ang kanyang inang si Panida kay Sufon kapalit ng kustodiya nito kay Tangmo. Pumayag naman si Sufon at pagkatapos ay pinasyahan ng tanggapan ng distrito ng Payathay na ang 5 taong gulang na si Tangmo noon ay ibibigay sa kanyang ama. Napakalapit ni Tangmo sa kanyang ama, ito din ang nag-impluwensya sa kanya para pumasok sa industriya ng showbiz. Bata pa man ay palagi na siyang hinihikayat ng kanyang amang sumali sa iba't ibang aktibidad para mapalakas ang kanyang kumpiyansa. Nagsimula siya sa industriya sa pagbibida sa mga patalastas. Nakuha niya rin ang ika-4 na pwesto sa 2002 Miss Teen Talent Pageant. Nakatulong ito sa kanya na makakuha ng mga papel sa iba't ibang mga drama sa Channel 7. 11 taon siyang kasama sa mga broadcaster bago naging isang independent actress. Sa kabila ng kanyang kasikatan, dumanas din si Tangmo sa mga problema sa pag-iisip. Nagsimula na ang problema niyang to noong 18 taong gulang pa lang siya. Sa isang panayam, ikinuwento ni Tangmo kung paano siya nahihirapang makatulog at kinakailangan pa niyang uminom ng maraming gamot para dito. Sinabi niyang naapektuhan nito ang kanyang pang-araw-araw na buhay, gayon din ang kanyang relasyon. Sinubukan niya ring magpatiwakal matapos magkomento sa isang live show ang kanyang ex-fiancing si Paquin Camilaisak kung gaano ito kasaya na sa wakas ay naghiwalay na sila ni Tangmo. Ayon sa isa sa mga kaibigan ni Tangmo, patuloy nitong hinahangad ang pag-ibig kahit buhay pa man ito ang maging kapalit. Umani naman ng iba't ibang reaksyon sa online na ang kawalan ng katatagan ng kanyang kaisipan. May ilang sumusuporta sa kanya at nananalangin ng kanyang paggaling, habang ang iba naman ay pangungutya. Pero sa suporta ng kanyang ama, mga kaibigan at mga tagahanga, napagtagumpayan niya rin ang nasabing problema. Patuloy siyang sumikat sa mundo ng entertainment at nagpakahusay sa paaralan. Naging maayos ang lahat hanggang sa sumakabilang buhay ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman noong 2020. Nanlumo ng husto si Tangmo pero nagawa niya pa rin magpatuloy. Tumanggap siya ng maraming proyekto at nagsumikap ng husto. Gabi ng February 24, 2022, si Tangmo kasama ang 5 kaibigang sina Gatik, Sand, Job, Por at Robert ay bumiyahing Rama 7 Bridge sa Nonthaburi mula sa Krong Thang Bridge sa Bangkok. Sumakay sila ng speedboat sa may Chao Phraya River. Sa kanyang mga larawan at video sa Instagram, makikitang nagsasaya si Tangmo habang inaalo ng hangin ang kanyang buhok at may hawak na isang baso ng alak. Noong gabing yun, bandang 11 p.m., nakatanggap ng tawag ang lokal na pulisya mula sa 5 magkakaibigan na may nangyari at kailangan nila ng tulong. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan bandang 11:50 p.m., nakita nilang nakadaong na ang speedboat. Ipinaalam ng 5 magkakaibigan sa mga pulis na nahulog sa tubig ang kaibigan nilang aktres na si Tangmo at hindi nila tumahanap. Sinuyod ng mga otoridad ang ilog pero kailangan nilang ihinto ang paghahanap dahil sa kakulangan ng tamang ilaw pati na rin dahil sa malalakas na agos. Pagkatapos ay sinubukan ng mga pulis na kontakin ang 5 magkakaibigan pero kakaibang lahat sila ay hindi makontak ng gabing yon pati na rin ng sumunod na araw. Ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang paghahanap. Sumama din ang half-brother ni Tangmo si Dayos sa paghahanap simula noong February 26. Matapos ang halos 38 oras na paghahanap, natagpuan ni Dayos ang katawan ng kanyang kapatid malapit sa Pibul Sangkram Pier. Lumubo na ng husto ang katawan, asul na ang balat at itim na ang mukha. Nang matagpuan ang wala ng buhay na si Tangmo, nakasuot to ng kulay pink na swimsuit na may nakataling puting tela sa kanyang bewang. Ang balita tungkol sa natagpuan na ang katawan ng aktres ay mabilis na kumalat at gumulantang sa buong bansa at sa ibayong dako. Isang malungkot na balita para sa kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga. Ano nga kaya ang nangyari kay Tang Monida nung gabing yon?
Ayon sa salaysay ng mga kaibigan ni Tangmo sa pulisya, nagkakasayahan silang anim nang biglang gustong umihi ni Tangmo. Pumunta to sa dulo ng likurang bahagi ng speedboat para dun umihi. Nakahawak umano si Tangmo sa binti ng kaibigan nilang si Sand habang ginagawa ito. Mabilis na ang takbo ng naturang speedboat nang bigla na lang, mas pinabilis pang lalo ni Robert ang nagmamaneho ang takbo nito, kaya't nawala ng balanse si Tangmo't nahulog. Nang ilabas ang pahayag na to, hindi pinaniwalaan ng mga tao ang tila walang katuturang kwento. Iginiit din ng ina ni Tangmo si Panida na imposibleng ang isang malaking bituin tulad ng kanyang anak na si Tangmo ay basta na lang iihi ng ganon sa dulo ng speedboat na bukas at walang harang. Lalo pat nakasuot to ng swimsuit na kailangang panghubarin mula sa itaas. Sinabi niya rin na nararamdaman niyang may masamang nangyari habang sakay si Tangmo ng naturang bangka. Kaya't humiling siya pati ang kapatid ni Tangmo ng mas malalim pang imbestigasyon. Ganon din ang ibinigay na patotoo at alibay ng ibang mga kasamang sakay ni Tangmo. Pero habang maaaring makapagbigay ng isang malakas na depensa ang pare-parehong alibay, maaari din naman tong maging kahina-hinala. Sinabi ni Gatik ang matalik na kaibigan at siyang manager ni Tangmo na tumangging magsuot ng aktres ng life jacket dahil gusto umano nitong kunan ng litrato ang sariling suot ang kanyang swimsuit. Tinanong si Gatik kung bakit hindi niya tinulungan si Tangmo nung nahulog to sa tubig, na sinagot naman niyang dahil sa hindi umano siya marunong lumangoy. Mabilis namang pinabulaanan ng mga tao ang sinabing to ni Gatik sa pamamagitan ng pagkalat ng mga video sa Instagram ng kanyang paglangoy sa isang pool kasama ang kanyang anak. Kahina-hinala din na ang pagka-insensitive ni Gatik pagkatapos ng aksidente. Sa isang personal na komprensiyang ginanap noong February 27, tinanong siya kung bakit hindi niya tinawagan ang nanay ni Tangmong si Panida para ipaalam ang nangyari sa kanyang anak, na sinagot naman ni Gatik na wala namang dahilan para ipaalam pa kay Panida dahil hindi naman to scuba diver. Sinabi rin ni Gatik na walang dahilan para makipagsabuatan siya laban kay Tangmo, dahil kung wala na ang aktres ibig sabihin mawawalan na rin siya ng trabaho. Dinagdag niyang nasa pinangyarihan siya hanggang alas 5 ng umaga. Pero sa CCTV footage na nakunan sa daungan, makikitang hanggang 1 AM lang siya sa pinangyarihan, taliwas sa nauna na niyang sinabi. Inamin din ni Gatik na dinala niya ang kotse ni Tangmo saka umalis at saglit na nagtago dahil nag-aalala umano siya sa nangyari. Ayon naman sa kaibigan ni Tangmo na si Sand, nakahawak umano si Tangmo sa kanyang binti, pero hindi niya umano napansing nahulog si Tangmo dahil mayroon din siyang ibang pinagkakaabalahan. Pero kalaunan ay binago niya rin ang pahayag niyang to at sinabing saglit na humawak sa kanyang binti si Tangmo nang ito ay mahulog. Pero hinila niya ang kanyang paa para hindi siya madamay. Sinabi niyang akala niya maghahanap na lang ng ibang bangkang masasakyan si Tangmo para makahabol sa kanila. Sinuri naman ng mga pulis ang pagbabago ng kwentong ito. Ayon sa mga pulis, maraming beses na tumawag si Sand sa kanila, pero hindi talaga nito ipinaliwanag kung ano talaga ang eksaktong nangyari. Patuloy lang ito sa pagbigay ng iba't ibang lokasyon kung saan nahulog si Tangmo. Muli na namang nagbago ang salaysay ni Sand sa nangyari. Sa isang live session sa Instagram noong March 1, sinabi niyang nakahawak si Tangmo sa kanyang binti habang ito ay umiihi. Sinabi niya na nung tatayo na si Tangmo, ibinaba niya ang kanyang cellphone at humawak sa upuan bilang suporta. Pero paglingon niya, nahulog na sa tubig si Tangmo. Nakangiti pa siya tumatawa habang kinukwento ang nangyari, kaya't naisip ng mga nanonood na kakaiba to't kahina-hinala. Lalo pa kung isa sa alang-alang na ilang araw pa lang nung nangyari kay Tangmo. Kinuwestiyon din ng mga pulis si Nopor at Robert, ang may-ari at driver ng speedboat na ginamit ng magkakaibigan. Napag-alaman ng mga otoridad na parehong expired na ang bangka at lisensya sa pagmamaneho ni Nopor at Robert. Batay sa testimonya ng isang mangingisdang nasa ilog nung gabing yun, mabilis ang takbo ng speedboat na sinasakyan ni Tangmo at mabilis din ito kung lumiko. Ayon sa mga pulis, walang ingat na nagmamaneho si Robert nung gabing yun. Sa kanyang pag-amin, inamin ni Robert na hindi talaga siya marunong magmaneho ng naturang bangka. May sariling teorya naman si Panida tungkol sa nangyari sa kanyang anak na si Tangmo. Sinabi niyang hindi talaga siya naniniwalang aksidente ang nangyari. Sinabi niyang ibinenta si Tangmo sa isang makapangyarihang indibidwal
at ang biyaheng yon ay hindi lang para magsaya kasama ang mga kaibigan. Sinabi niyang nakatanggap siya ng isang leaked chat mula sa isang tao. Sinabi umano ng naturang taong ito na pisikal na sinaktan si Tangmo sa bangkang yon. Ipinonto rin ng mga netizens na ang isang video na nasa bangka pa ang grupo ay parang umiiyak si Tangmo. Pero ito ay haka-haka lang. February 27, sinabi ni Panida na may nananakot sa kanyang hindi kilalang indibidwal. May iniwan umano tong scribbled book at Metallica album sa harap ng kanyang pinto. At para sa kanya, isa tong pagbabanta. Habang ito ang pinaniniwalaan ni Panida, ang iba naman ay naniniwalang dahil sa gusto niyang makamit ang hustisya para sa kanyang anak, isa tong code na ibinigay sa kanya sa kung ano talaga ang nangyari kay Tangmo. Pero binatiko siya noong March 4 dahil sa umano'y pagtanggap niya ng 30 million baht o humigit kumulang $918,000 mula kina Poor at Robert. Sa isang panayam sa Channel 3, sinabi ni Panida na ang perang yon ay ang halagang kikitain ni Tangmo kung mabubuhay pa siya ng 30 taon. Sinabi niya rin na pinatawad na niya ang mga kaibigang kasamang sakay ni Tangmo. Pero itinanggi niyang pinatawad niya sila dahil sa pera. Matapos pumutok ang balitang to, nagsimulang mapansin ng mga tao ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kaso. 24 na oras matapos mawala si Tangmo, napag-alamang hawak ni Gatik ang cellphone ng aktres. Napansin din ng mga tagahanga na may mga binurang mga videos at larawan mula sa Instagram ni Tangmo. Sinasabing ang mga yon na ay tungkol sa paglangoy ni Tangmo, sa kanyang alaga at iba pa. May kumalat din sa internet tungkol sa pagkikipag-chat ni Gatik sa hindi kilalang lalaki. Dito, parang nakikipag-usap si Gatik sa isang abogado at nakukonsensya. Kahit hindi malinaw ang eksaktong detalye ng kanilang pag-uusap, sinimulan ng mga pulis at ng publikong isaalang-alang ang posibilidad na maaaring sinadya ang nangyari kay Tangmo. Teorya din ng ilan na pera talaga ang habol ni Gatik. Nakatira siya at ang kanyang anak kay Tangmo at inampun pa ng aktres ang kanyang anak. Di umano'y nagkaroon sila ni Tangmo ng matinding away tungkol sa kanyang pagiging manager dito. Kung mawawalan siya ng trabaho, mawawala na rin ang marangyang pamumuhay na mayroon siya. Marahil napagtanto ni Gatik na kung may masamang mangyari kay Tangmo, mapupunta sa kanyang anak ang lahat ng yaman nito na walang alinlangang sa kanya din mapupunta. Nagsimula ang seremonya ng pag-alala kay Tangmo noong March 11 at nagpatuloy ng ilang araw. Nakitang maagang dumating at umalis si Gatik sa seremonya bago ang iba pang mga kaibigan at pamilya. At ang katotohanan na dumating ang nanay ni Tangmo si Panida sa seremonya, nakasama sina Poor at Robert na para bang malapit sa isa't isa, ay talagang kahina-hinala sa ilan. Ang pagiging sobrang malapit ni Panida sa dalawang taong may kaugnayan sa nangyari sa kanyang anak ay ang siyang nagpataas ng kilay sa ibang mga dumalo. Nagpatuloy pa rin ang kaso. Sa kuha ng CCTV mula sa isang gasolinahan, makikita ang 5 kaibigan ni Tangmo na hindi dumiretso sa mga bahay nila matapos ang aksidente. Para nakipagkita muna sila sa hindi kilalang lalaki. Kinumpirma ng footage na to ang ideyang nagsama-sama ang magkakaibigan para makabuo ng konkretong alibay para sa kanilang lahat. Nakipag-usap naman ng isang TikToker sa isang dalubhasa sa bangka at tinanong dito ang tungkol sa posibilidad ng taong matamaan ng propeller kung mahulog to sa bangka. Ipinaliwanag naman ng dalubhasa na kung mabilis ang takbo ng isang bangka ay madali lang itong maiiwasan ng sino mang mahulog at hindi matatamaan ng propeller. Sa kabilang banda, kung mabagal naman ang takbo, ang sino mang mahuhulog ay hihilahin sa ilalim nito at malubhang masusugatan ng propeller. Ibig sabihin sa halip na isa ay dapat maraming sugat ang natamo ng aktres. Kaya taliwas to sa sinabing propeller ang dahilan ng sugat ni Tangmo. Nauna nang ibinahagi ng pulisya sa publiko ang nakitang isang malaking sugat sa kanang hita ni Tangmo. Hindi rin nagustuhan ng mga tao ang reenactment na nangyari dahil ibang speedboat ang ginamit. Hindi matanggap ng mga tagahanga ang paniniwala ng mga pulis na aksidente ang nangyari kay Tangmo at hindi sila papayag na makatakas ang responsable. Hiniling ng mga tong magsagawa ng pangalawang pagsusuri sa katawan at tumalaga ng bagong doktor sa pagsusuri. Si Dr. Konyeng Porte Projanasunan na ang napili para sa naturang gawain dahil isa siya sa pinakamahusay sa bansa. Inilabas ang pangalawang resulta noong March 31, 2022
Pero hindi ibinunyag sa publiko ang eksaktong detalye, tanging ang buod lang nito. Sa resulta, sinabing walang sugat sa mukha o ulo si Tangmo. May marka to ng pagkakasakal sa liig, gawa ng kwintas nito dahil namamagana ang katawan. Wala siyang sugat sa likod, buo ang mga ngipin pati na rin ang mga buto. Wala din siyang palatandaang may bali. Mayroon siyang 22 gasgas at maliit na sugat sa binti. Sinuri din ang kanyang ari at ang kanyang respiratory system. Pinawalang saysay ng resultang ito, ang natuklas ng impormasyon galing sa hindi kilalang pinagmulan ang sinabing may kapansin-pansing sugat sa kamay ni Tangmo. Ito ay base sa nag-leak na CCTV footage na nagpakitang parang buti ng alak ang hinambalo sa ulo ni Tangmo. Sinabi rin ng doktor na walang nakitang ihi sa alinmang suot na damit ng aktres. Pinawalang saysay nito ang sinabing umihi si Tangmo kaya nahulog. Naantala ang imbestigasyon hanggang sa lumapit si Gatik noong April 4. Sinabi niyang mali ang ibinigay niyang mga pahayag at gusto niya itong itama. Sa isang personal na komperensyang ginanap noong gabing yon, ipinaliwanag ni Gatik kung ano ang nangyari mula sa kanyang sariling pananaw. Sinabi niyang hindi niya nakitang nahulog si Tangmo dahil medyo malayo siya sa kinalalagyan nito. Inamin niyang may narinig siyang sigaw, pero hindi niya inakalang si Tangmo na pala yun. Sinabi niyang lahat silang 5 magkakaibigan ay nakipag-usap sa isang abogadong si Ping Im kasunod ng insidente para bumuo ng isang salaysay. Sinabi rin ng isa pang abogadong si Anu Chaprisi na tinawagan siya ni Im para tulungan ng grupo. Sinabi ni Gatik na hinimok niya ang 4 pang kaibigan para sabihin na ang totoo. Nagsimula na ring mag-alala ang mga tao na baka hindi ayusin ng mga pulis ang pagsisiyasat dahil kilalang mga tao ang sangkot. April 12, may nag-report ng mga pagpapabaya laban sa mga pulis sa EIC Thailand. Inakusahan ng naturang taong ito na minanipula umano ng mga pulis ang ebidensya at nakipagtulungan sa depensa para mabura ang mga to, kung kaya mas lalong naging mahirap ang investigasyon. Pero hindi sapat ang lahat ng to para matukoy kung ano talaga ang eksaktong dahilan ng nangyari kay Tangmo. Walang sapat na katibayan na sadyang iniligpit ang aktres. Kaya noong April 26, 2022, nagsagawa ng isang press conference ang hipi ng pulisyang si Jerapat Pompichit para isarado na ang investigasyon. Ipinakita sa presentasyon ang lahat ng ebidensya, kabilang ang 88 piraso ng pisikal na ebidensya, 200 videos at mga footages at iba pang mga dokumento. Sinabi ni Jerapat na sarado na ang kaso, na kumpleto na ang investigasyon at hindi na kailangan pa muling suriin. Pinagtibay naman ito ng Provincial Police Region 1 na sinabing isusumiti na nila ang kanilang trabaho para maiproseso sa isang legal na usapin. Sina Por, Robert at Sand ay sinampahan ng maling pagbibigay ng salaysay, walang ingat na pagmamaneho at pagtatapon ng basura sa ilog. Sinintensyahan sila ng 10 taong pagkakakulong at 200,000 baht na multa. Pero kalaunan ay binawasan ang sentensya kay Por. Ginawang 5 taon at 8 buwan na lang na pagkakakulong at multang 128,000 baht. Binawasan din si Robert. Ginawang 4 na taon at 4 na buwan na lang na pagkakakulong at 108,000 baht na multa. Samantala, sina Job, Gatik at ang abogadong si Im naman ay sinampahan ng pagtulong sa ibang makatakas sa hustisya at pagsira sa ebidensya. Pero hindi nasiyahan ang mga tao sa resulta nito dahil naniniwala silang masyadong maluwag ang pulisya sa paghawak ng investigasyon. Hindi din sila naniniwalang aksidenteng nahulog sa ilog si Tangmo at tinamaan ng propeller. Hindi sila naniniwalang hindi nagawang makalangoy ng aktres para mailigtas ang sarili. August 3, 2022, pinagkaloob naman ng korte ang piyansa sa lahat ng nasasakdal na lalo pang nagpagalit sa publiko. Pinalaya sina Gatik, Job, Robert, Sand at Im. At ang pinakahuli noong May 2, 2023, umami namang nagkasala sa kasong isinampa sa kanila sina Por at Robert. Sa pag-amin nilang to, binawasan ng korte ang kanilang mga parusa ng kalahati. Kaya't ang pinal na sentensya para sa dalawa ay 3 taong pagkakakulong at pinagsamang multang 118,000 baht. Bukod sa masaya ang dalawa sa naging resulta, kakaiba rin ang saya ni Panida sa naging hatol. Marami pa rin ang nalilito tungkol sa nangyari kay Tangmo. Kung ito ba ay perpektong pinagplanuhan at malinis na napagtakpan o sadyang aksidente lang, ay kailan may wala nang makakaalam. Siya nga po pala, may isa pa po akong channel at doon ko po ina-upload yung mga videos na hindi po ma-upload dito.
Kung gusto niyo pong tingnan, ito po yung isa pang channel, ililink ko din po 'to sa baba. Salamat po talaga sa suporta at God bless po. At gaya ng dati, palagi po nating tandaang mag-ingat lagi at maging mapagmasid sa ating kapaligiran. Dahil ang kapahamakan kung minsan ay nagkukubli lang sa mapanglinlang na katauhan. Ito lang po para sa araw na to hanggang sa susunod na kaso. Paalam.